Sa ating buhay, madalas nating marinig ang salitang pagmamahal. Madali itong sabihin, ngunit hindi laging madaling sa buhay. Marahil, naitanong na rin natin sa ating mga sarili, sino ba talaga ang aking kapwa? Hanggang saan ang aking pananagutan sa iba? Karaniwan, mas madali tayong tumulong sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, o sa mga taong malapit sa atin. Ngunit, paano kung ang nangailangan na isang estranghero, isang taong hindi natin kilala, o marahil ay isang taong iba ang pinagmulan, paniniwala, o pamumuhay? O aking Panginoong Diyos, nung dapat kong gawin upang magmanang ng buhay na walang hanggan? Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Higin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Tama ang iyong isinagot. Gawin mo iyan at ikaw ay mabubuhay. Ngunit, sino ba ang aking kapwa? Imbis na sumagot, si Jesus ay nagsimulang magkwento. May isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Ang daang iyon ay kilalang mapanganib. Maraming tulisan ang nag-aabang sa mga daraan upang magnakaw at manakit. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dala-dala mong gamit. Bawa po kayo! Bawa po kayo! Wala po akong makakagalit ng gamit! Iniwang sugatan at halos wala ng buhay ang manlalakbay. Halika na! Wala na siyang silbi! Makalipas ang ilang oras na paraan ng isang pari sa gawin ng manlalakbay. Kaawa-awa ka naman, ngunit di kita pwedeng tulungan. At baka babalik pa ang mga tulsan, ako naman ang kanilang bibiktuhin. Siguro may susunod pang dadaan at baka tulungan kanila. Imbes na tumulong, iniwan at inabandona ng pari ang kaawa-awang manlalakbay. Sunod namang napadaan ng isang Levita. Diyos ko po, mukhang nagdurusa ng husto ang taong ito. Ngunit baka ako'y abutan ng pisan. Baka ako ay maging biktima. Patawad aking kaibigan. Kagaya ng pari, nilampasan lamang din ito ng Levita. Hindi nito pinakinggan ang sigaw ng tulong ng manlalakbay. Makalipas ang ilang oras ay naparaan rin ng isang Samaritano. Nakita niya ang nakahandusay ng katawan ng kaawa-awang manlalakbay. Anong nangyari sa'yo? Halika rito, tutulungan kita. Huwag ka na munang magsalita. Ipunin mo ang lakas mo. Gandang araw, tuloy kayo. Naku, ang kalabhanan ng kalagayan. Hindi ka, tumuloy ka. Pakiusap, alagaan mo ang kasama ko. Ito, 2 denaryo. Kung kulang ito, babalik na lamang ako at saka ako babayaran. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking mga kaya upang mapagaling ko siya. Hindi
mo naman ako kilala. Pero bakit mo ako tinulungan? Dahil hindi naman kailangang magkakilala upang magmahalan. Hindi naman kailangang magpapareho upang makaramdam ng awa. At higit sa lahat, kapag nakakita tayo ng taong nahihirapan, tungkulin nating tumulong. Maraming salamat talaga. Paano ako makakabawi sa'yo? Kung nais mong makabawi sa akin, kapag nakakita ka ng taong nahihirapan, gawin mo kung anong ginawa ko sa'yo. Tulungan mo ito. Sa iyong palagay, sino sa tatlong iyon ang naging tunay na kapwa ng lalaking sinalakay ng Ang tulisan? taong nagpakita sa kanya ng habang. Sana, umayo ka at gawin rin ito sa iyong Sa mundong unti-unting nasasanay na tumingin ngunit hindi tumulong, naway piliin nating maging tao na humihinto para sa kapwa. Hindi natin kailangang maging mayaman, makapangyarihan o perpekto upang magawa ng pagbabago. Minsan, ang isang simpleng pagtulong, isang mabuting salita o isang pusong marunong makinig ay sapat na upang mapago ang buhay ng isang tao. Itinuro sa atin ng parabola ng mabuting Samaritano na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa ating katayuan, relihiyon o pagkakakilanlan. Nasusukat ito sa ating kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit at tumulong ng walang pinipiling tao. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong maging mabuting Samaritano. Maaaring hindi tayo makatagpo ng isang taong sugatan sa gilid ng daan. Ngunit makakatagpo tayo ng mga taong sugatan sa kanilang mga puso, isip at damdamin. Mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga pinagdaraanan. At marahil, ang hinihintay lamang nila ay isang taong handang huminto at magsabing, hindi ka nag-iisa. Kaya sa ating pag-uwi, wag lamang nating dalhin ang kwentong ating napanood. Dalhin natin ang aral nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Piliin natin maging ilaw sa gitna ng lilim, pag-asa sa gitna ng kawalan, at pagmamahal sa mundong labis na nangangailangan nito. Sapagkat sa huli, hindi tayo maaalala dahil sa ating mga naipon o naabot, kundi dahil sa kabutihang ating ipinamalas at sa mga pusong ating natulungan. Maging tao tayong hindi lamang nagkatanong, sino ang aking kapwa? Kundi taong araw-araw na pinipiling maging mabuting kapwa sa lahat.